So tara mga idol, pag-usapan natin next game ng Yokohama kontra sa kupunan ng Nagoya Fighting Eagles. Makakapasok na nga ba sila sa playoffs kapag ka nanalo sila dito? And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please don't forget naman po to like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, inaabangan itong laban nito dahil isang laban lang to, hindi po back to back game, no? Yung laban ng Yokohama kontra sa Nagoya Fighting Eagles. So tignan nyo mabuti, pang number 16 yung standing sila, tayo umangat naman ng isa, nasa 15 na po tayo ngayon. At yung sentro, yung mga player po ng Nagoya Fighting Eagles, hindi rin naman po katangkaran. Mas matangkad pa si Kai Sotto, ang I think pinakamatangkad po nila, no? 6'9 to 6'10 lamang po. Tapos meron silang magaling din na point guard na kagaya ni Yuki Kawamura. Meron ding tandem sa loob. So panibagong sistema, panibagong strategy ang gagawin dito ng Yokohama para masigurado nila yung pagkapanalo sa Nagoya Fighting Eagles. So makakapasok na nga ba kaibigan sa playoffs itong Yokohama kapag nanalo sila dito? So ang simpleng sagot, hindi pa mga kaibigan, no? Kinakailangan pa po nila manalo ng 11 games sa loob yan ng 15 games. 15 games na lang po natitira ngayon sa Yokohama, at kung makikita po ninyo, meron silang makakalaban sa mga susunod na araw, no? Pang top 2 sa standings. Ito pong Tokyo. Medyo malakas ito mga kaibigan, may mga ex-NBA player, talagang mapapasabak dyan ang Yokohama. Yung ibang makakalaban ng Yokohama, nakalaban na nila dati, tulad ng Kawasaki, yung San Neo Phoenix, yun po mga kaibigan. So alam na ng Yokohama yung gagawin nila. So ngayon, pinapalakas na lang po ng Yokohama, especially yung kanilang depensa at yung tandem ni Yuki, na hindi na po mabasa-basa. Kasi madalas nakita natin nung huling laban ng Yokohama ay madalas laging umiilalim si Kai Sotto, tapos papasok si Yuki, aabang si Kai ng bola. Nabasang-basa na po yun mga kaibigan. Kaya nga nagkaroon ng foul trouble si Kai Sotto, nagkaroon ng 3 foul nung last game, dahil nga kapag binabantayan si Kai, talagang umaalis si Kai, no? Umaalis siya para makuha yung bola na abang kay Yuki Kawamura. Nauuwi sa foul, konting tapik lang, konting dampi lang, tinatawagan agad kasi pinag-iinitan nyo. Pero kagandahan nito mga kaibigan, hindi lamang si Kai Sotto ang umiilalim. Napansin din natin nung last game si Utop, si Oliver, nasa ilalim na rin. Para pag hindi naging available si Kai Sotto sa bola dahil nga dino-double team madalas, may kukuha ng ibang bola para sa ilalim. So ang trabaho na lang ni Kai Sotto minsan at madalas na nangyayari doon sa rebound, no? Hindi na lang basta-basta pinapanood ni Kai yung bola. Talagang nire-rebound niya, tinatalon niya po, kahit ang tangkad-tangkad ni Kai, no? Tinatalon niya yan para ma-sure na makukuha yung bola. So yung magiging laban na bukas po yan, no? Sa March 27 na 2024, abangan po natin. I think alas 6 po ng hapon yan. Matinding laban din po ito. Kasi dapat ma-continuous na or magtuloy-tuloy yung pagkapanalo ng Yokohama para magkaroon sila ng sure slot sa playoffs. Napakaswerte nga po ng Yokohama kasi si Kai Sotto napakasipag na ngayon. Unlike dito sa Hiroshima at sa ibang mga team na pinaglaruan niya, hindi natin makitaan ng ganitong klaseng aggressiveness at consistency sa paglaro si Kai Sotto. So mga kaibigan, naobserbahan naman natin, no? Pag hindi maganda ang play ni Kai Sotto, ang daming bashers, ang dami talagang dinadown si Kai. Wala daw pag-asa, hindi pa daw hinog. Pero ngayon, hindi na talaga umuugong yung NBA na yan, no? Yung pagpasok niya, wag na muna. Dito mas maganda magpahasa muna si Kai Sotto. 21 parang mga kaibigan si Kai, siguro pag edad niya ng 25, no, to 30, siguro dyan talaga. Late bloomer po kasi mga kaibigan, mga Filipino basketball player, minsan late tayo na di-discover. Kung sana lang po lalapit yung malalaking offer kay Kai, basta maging consistent si Kai, at unahin na lang muna niya yung sinabi ni Coach Tim Con na idumina ang Asia, which is nangyayari na nga po ngayon. Nakakaano nga po kayo, nakaka-excite dahil alam natin, dalang araw pag-aagawan po sa buong Asia na makuha itong si Kai Sotto na maglaro sa kanila. Kaya hindi rin nakakapagtaka na ang NBA na lumapit kay Kai Sotto. Yung sinasabi nyo naman na malabong lapitan ng NBA, tapos kapag kinuha ng NBA, ibabangko lamang, hindi naman makakapaglaro, hindi mabibigyan ng playing time. Pero mga kaibigan, siguro naman pag dumating na yung time na yun, ibangko lang si Kai, okay lang. Basta hinog na si Kai, trade na siya, once na gamitin siya, paglaruin na kahit sabihin natin ilang minuto lang, okay na po yun mga kaibigan. Wala namang masama eh. Ang kagandahan dito, yung pride of Philippines,
Pilipino na tayo mahihilig sa basketball, no? Sa lahat ng kalye sa Pilipinas, may mga naglalaro ng basketball, may mga liga lagi. Mapakalaking bagay sa atin, meron tayong NBA player na pure-blooded. Si Kai Sotto yun mga kaibigan. Yung prospect, yung mga qualification, nasa kanya na po lahat. 7-footer, napakabilis matuto, napaka-humble. Pero as of now, focus na lang muna tayo dito sa Asia, sa Japan B-League, at yung opportunity nandito at yung kai-improve ni Kai Sotto, pinapangalagaan dito sa Yokohama. So mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating pagsuporta sa ating YouTube channel at kay Kai Sotto. I-update ko kayo sa laban bukas. Gagawa tayo ng highlights para sa inyo mga kaibigan. And please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.